Yes po. At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. At tayo po ay papatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ay sa Kapitulo 16 ng Tiga Roma. At babasahin ko po hanggang talatang 16. At sundan lang po ninyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po sinasabi, pinagtatagwiling ko sa inyo si Pebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Cenchrea upang tanggapin niyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal at tulungan ninyo siya na sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo sapagkat siya damay naging katulong ng marami at ng aking sarili na naman. Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay na sa kanila ay hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Batiin ninyo ang iglesia na sa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epineto na minamahal ko na siyang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Batiin ninyo si Maria na lubhang nagpagal sa inyo. Batiin ninyo si Andronico at si Junias na aking kamag-anak at mga kasama ko sa pagkabilanggo na siyang mga bantog sa mga apostol na sila na may nangauna sa akin kay Kristo. Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Kristo at si Stakis na minamahal ko. Batiin nyo si Apeles na subok kay Kristo. Batiin nyo ang mga kasambahay ni Aristobulo. Batiin nyo si Herodion na aking kamag-anak. Batiin nyo ang mga kasambahay ni Narciso yaong nangasa Panginoon. Batiin nyo si Trifena at si Trifosa na nagpapagal sa Panginoon. Batiin nyo si Persida na minamahal na lubhang nagpagal sa Panginoon. Batiin nyo si Rupo na hinirang ng Panginoon at ang kanyang ina at akin. Batiin ninyo si Asincrito, si Piligonte, si Hermes, si Patrobas, si Hermas at ang mga kapatid kasama nila. Batiin nyo si Pilologo, si Julia, si Nerio at ang kanyang kapatid na babae at si Olimpas at ang lahat ng mga banal na kasama nila. Magbatihan kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. At ito po namang mga ating pinagawa, ito po karaniwan po ay dito ay mga pagbati at minsan ay nakikita nila kung paano nagtutulungan ang mga mananampalataya at ang mga magkakapatid sa iglesia. Kaya yung pong 1 hanggang 4 ay dito makikita natin ating babasahin muli. Na sinasabi, pinagtatagbiling ko sa inyo si Pebe na ating kapatid na babae sa Panginoon sa iglesia na nasa Cenchrea upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal. Kaya nga sabi dito, tulungan ninyo siya sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo sapagkat siya na may laging katulong ng marami at ang aking sarili naman. Kaya nga dito po ay makikita natin kung paano po sinasabi ni Pablo na sila ay nagtutulungan. Yung pong mga mananampalataya na nung una. Yung pong mga talagang kay Kristo. At saka yung mga pagbati, dito po ay sinasabi dito sa 3, batiin nyo si Prisca at si Aquila na aking kamanggagawa kay Kristo Jesus. Kaya nga po yung nakilala po ni Pablo si Prisca at si Aquila. Kaya ito yung ating babasahin doon sa Gawa 18:2 na sinasabi nga dito sa 18:2 ng aklat ng mga gawa. Sinasabi, at nasumpungan nila ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia. Kasama niya si Priscilla
na kanyang asawa sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya lumapit sa kanya. Yung nga po ang makakita natin kung tungkol kay Prisca at kay Aquila. Yung po pala sila din ay mga Hudyo na naging katulong o kamanggagawa nila sa Panginoon. Sinasabi sa 4 na ipinain ang kanilang mga liig dahil sa akin. Nasa kanila hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Kaya nga po, dito po ay makikita natin kung paano po nagtutulungan ang mga mananampalataya at iglesia nung una. Na kahit nga po, pinapain nila ang kanilang buhay dahil kay Pablo. Yan sinasabi dito. Nakasama nila hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Ang ibig po sabihin ng iglesia ng mga hintil, yun po yung iglesia sa Asia. Sapagkat yun po hindi kabilang sa bansang Israel, na yun yung mga sumampalataya sa ating Panginoon. Sa 5, dito sinasabi, at batiin ninyo ang iglesia na sa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epineto na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Kaya nga dito po makikita natin na meron pong mga iglesia sa kanilang mga bahay. Hindi po tulad ng ating nakikita na pangkaraniwang sinasabi na yung iglesia daw po ay church. Akala natin, kung mayroong mga matataya, malalaking simbahan, sambahan, ang tawag po nila doon ay church. Kaya meron pa ngang minsan ay nangingilak, nasasabihin yung po ay pagpapagawa ng church o ng iglesia. Pero kung ating pong liliwanagin sa banal na kasulatan, ating pong liliwanagin dito kung ano po ba talaga ang iglesia. Kaya nga dito sinasabi, merong iglesia sa kanilang bahay. At meron po mga iglesia din dyan sa mga bahay-bahay. Kaya nga, kung makita nyo, meron din sinasabi dito sa unang Korinto, Kapitulo 16, sa talatang 19, kaya nga dito sinasabi, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na yung pong sinasabi iglesia ng mga hintil. Yung po yung mga yung sinasabi nga dito sa 19, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Yung po yung Asia, yung po yung hindi po yung kabilang sa bansang Israel. Kaya nga po tayo yung mga hintil. Maya po meron tayong iglesia ng mga hintil. Yung po yung iglesia sa Asia. Kasi sabi, kay binabating malabis na sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca, pati ng iglesia na sa kanilang bahay. Kaya nga po, meron pong mga iglesia sa mga, pwede po sa bahay. Sapagat, sabi nga po nila, yung daw pong iglesia ay kongregasyon, assembly. O tama din po yun kasi yung pong mga nagkakatipon sa ating Panginoon, yung po yung iglesia. Pero dito po sinasabi sa atin na sa 2 o 3 nagkakatipon sa kanya pa siya sumasagita. Iglesia po yun. Lalo na kung atin siyang kahit tayo 2 o 3 na atin po siyang sasambahin at ating aalalahanin, kahit po 2 at 3, iglesia po yun. Kaya nga, ang sabi nga po dito sa Mateo 18, sa talatang 20, dito sinasabi, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, po sabi ng Panginoon, ay naroon ako sa gitna nila, kahit po 2 o 3. Kaya po yung assembly po yung pagkakatipon o kongregasyon. Kaya nga po kung may nagkakatipon sa isang bahay, 2 o 3, at sila po'y sumasamba o inaalala ang Panginoon, iglesia po yun.
Hindi po akala ng iba kung may malaking simbahan, sambahan, sabihin nila ay yan ang church. Yung iba naman sa kanilang tradisyon, meron pa silang mga bisita iglesia. Kaya ito po ang akala nila, yung sa mga malalaking ginawa nilang mga bahay-sambahan, ang akala po nila, ang tawag po nila doon ay church o bahay ng Diyos. Pero meron po tayong mababasa dito sa banal na kasulatan na sinasabi na ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga ginawa ng kamay. Mga akala nila ay church. O kung sabi nila sa kanila, church yun. Pero ang sabi nga po dito sa aklat ng mga gawa sa kapitulo 17, kaya po ililiwanagin natin kung ano po talaga ang iglesia ayon sa banal na kasulatan. Kasi po marami po silang nagbibigay ng kanilang kahulugan ang tungkol kung ano daw yung iglesia. Kaya akala nila yung malalaking ginawa nilang mga simbahan, sasabihin nila ito ay church, sa Tagalog, iglesia. Kung yung mali kanilang ginawa, sabi nga po dito sa aklat ng mga gawa sa kapitulo 17 sa talatang 24, dito sinasabi, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya po ang gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay narito. Palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa. Siya po ang Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Kahit po anong laking ang kanilang ipinagawa ng simbahan na yan, pero ano sabi po ng Diyos? Hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. Hindi po diyan tumatahan ng Diyos. At dito po kaya kung sasabihin nilang church, pero ang Diyos po hindi tumatahan sa mga ganyang templong ginawa ng kamay. Kahit nga po yan ay marami ang sa kanila sumasamba o nagsisimba. Hindi po diyan tumatahan ang Diyos. Sa aklat ng mga gawa din dito sa kapitulo 7, sa talatang 48, dito po sinasabi, bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga gawa ng mga kamay, sila po ay hindi tumatahan dyan. Kahit po sila maggawa ng napakalaki kung ano man yan. Pero ang sabi po dito, bagamat ang kataas ay hindi tumataas sa mga bahay na gawa ng kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Kaya nga sabi sa 49, ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Sabi, anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Ito po'y tanong. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? Dahan po. Ano ang kanya maging dako ng pahingahan? Anong bahay ang itatayo nyo sa akin? Sabi lang, ano bang bahay ang dapat nating itayo sa Panginoon? Sapagkat ang Diyos po ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay. Kaya nga, sabi, anong bahay ang itatayo nyo sa akin? Sabi ng Panginoon. Kaya, ate pong alamin kung ano po ba ang talagang bahay ng Diyos na dapat niyang tahanan. Dito po sa aklat ni Timoteo ay meron po tayong babasahin kung ano po ang bahay ng Diyos.
na dapat niyang tahanan. Dito po sa aklat ng unang Timoteo sa Kapitulo 3, ito po yung ating liliwanagin sa 3:15 ng unang Timoteo. Ito po siya sabi. Ngunit kung ako'y magluwat, po sabi ni Pablo, ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin sa bahay ng Diyos. Ano po ba talaga ang bahay ng Diyos? Ano po ang dapat nating ugaliin sa bahay ng Diyos? Ano po yung sinasabing bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos. Yung po ang iglesia ng Diyos. Yung po ang bahay ng Diyos. Pero tandaan natin, siya po ay hindi tumatahan sa mga ginawa ng kamay. Kaya nga, ano sabi, kahit ito po ay medyo ating pag-aralan, ano ang dapat sa mga tao na ugaliin sa bahay ng Diyos? Ano po yung bahay ng Diyos at tinutukoy ito? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Yung po ang iglesia ng Diyos na buhay. Bahay ng Diyos po ang tinutukoy dito. At haligi at suhay ng katotohanan. Alin po ba ang talagang bahay ng Diyos? Dito po, sa aklat ng Hebreo, alin po ba at siyahan po ba tumatahan ang ating Panginoon o ang Diyos? Diyan po ba sa mga ginawa ng kamay? Sa yung po, kaya nga yun na sinasabi sa atin, siya hindi tumatahan. Kaya nga, ano ang dapat nating ugaliin sa bahay ng Diyos? Yung po ang iglesia ng Diyos. Pero po ang Diyos ay hindi tumatahan sa bahay na ginawa ng mga kamay. Saan po siya tumatahan? Dito po sa Hebreo 3, sa talatang 6, kaya nga ang sabi po ng ating dito sa 3:6 ng Hebreo, dito sinasabi, datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Tayo pong mga nagsisampalataya. Tayo pong tumanggap, tayo pong mga tumatalima. Kaya nga sabi dito, datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Sabi ba, kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala. Pero po ito'y kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Pero kung ito po'y ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala. Kaya nga, dito po'y ating malalaman kung alin po ba ang iglesia. Saan po siya tumatahan? Kaya nga sabi, ang bahay niya ay tayo. At dito pa rin po sa unang Pedro, sa Kapitulo 2, sa talatang 5, dito po na sinasabi ni Pedro, sa 2:5 ng unang Pedro, sabi, kayo naman, gaya ng batong buhay, gaya ng batong buhay, ay natatayong bahay. Tayo po ang natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Tayo po ang natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Diyan po tumatahan ang ating Panginoon. Kaya sabi, natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging upang maging pagkakaserdoteng banal. Tayo po upang maging pagkakaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu. Tayo po yung naghahain ng ukol sa Espiritu. Sapagkat tayo po yung natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Tayo po. Kaya nga, ano ang sabi sa atin? Ano ang dapat nating ugaliin sa bahay ng Diyos?
Alin po ba bahay ng Diyos? Tayo po. Kaya nga po siya ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay, sa mga bahay na ginawa ng kamay. Kaya nga sabi, anong bahay ang itatayo ninyo sa akin? Kaya nga, yun nga lagi po sinasabi. Kaya nga, sa atin po, mananampalataya. Kaya nga sabi, anong bahay ang itatayo nyo sa akin? Sabi ng Panginoon, anong dako ang aking pahingahan? Kaya kung makikita ninyo sa aklat ni Lucas, na sabi nga sa 6, sa 47 at sa 48, kaya nga dito yan ang sabi ng ating Panginoon, ang bawat lumalapit sa akin, yun po yung lumalapit sa ating Panginoon, at pinakikinggan ang aking mga salita, ito po yung mga nakikinig, at ginagawa, ito po yung tumatalima, ay ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Sino po ang maging katulad dyan? Siya'y tulad sa isang taong nagtayo ng bahay. Kaya nga sabi, anong bahay ang itatayo niyo sa akin? Kaya nga sabi, siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato. Sino po yung ating bato? Ang ating pong Panginoon. Yung di po, ano sabi, at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yon at hindi nakilos sapagkat siya'y nakatirik na mabuti. Siya po yung nakatirik na mabuti. Kaya tayo po ang kanyang tahanan. Anong tahanan ang igagawa niyo sa akin? Tayo po yung mga nagsisampalataya. Tayo po yung pong nakinig ng kanyang salita at tumalima. Kaya sabi, ituturo ko kung sino ang katulad. Kaya nga po tayo, kaya ngayon sinasabi ko sa tayo po ang bahay niya. Ulitin natin yung 2:5 ng unang Pedro. Kaya nga, kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay. Tayo po natatayo sa ibabaw ng bato. Kayo rin naman, gaya ng batong buhay, ay natatayong bahay. Tayo po yung natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Upang maging pagkasaserdoteng banal, para po tayo maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Tayo po mga nagsisampalataya, tayo pong mga tumatalima, tayo pong nakikinig. Tayo po ang bahay ng Diyos. Tayo po ang bahay na ukol sa Espiritu. Kaya nga po, ang sabi dito sa Efeso Kapitulo 2, sa talatang 20 hanggang 22, kaya nga ano sabi dito? Na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Tayo po'y mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Ano ba yun? Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Tayo po'y tinayo sa ibabaw ng isang bato. Sabi na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Sabi, nasa kanya ang buong gusali. Sabi, na nakalapat na mabuti. Tayo po, kung isang po gusali po yung nakalapat na mabuti.
ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Para po tayo isang maging templong banal. Sapagkat tayo po ang templo ng Diyos. Tayo ang gusali ng Diyos. Nasa Kanya itinayo naman kayo upang maging, ano sabi, tahanan ng Diyos sa Espiritu. Tayo po ang Kanyang magiging tahanan sa Espiritu. Tayo pong mga nagsisampalataya. Kaya nga po, ulitin natin yung Timoteo 3:15. Kaya nga po ang sabi sa atin, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao, na ugali nila sa bahay ng Diyos. Sino po ba ang bahay ng Diyos? Tayo, mga nagsisampalataya. Kaya nga po sabi sa Efeso, nasa Kanya itinayo kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ano ang dapat natin ugaliin dito sa bahay ng Diyos? Alin po ang bahay ng Diyos? Tayo pong mga nagsisampalataya. Nasabi, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Haligi at suhay ng katotohanan. Tayo po sa atin. Kaya nga dito sa unang Korinto 3:16, tayo pong mga nagsisampalataya, ang tahanan. Tayo po ang iglesia ng Diyos. Yung pong sa ating tumitira. Tayo po tahanan niya sa Espiritu. Saan ang bayo? Sandali lang po. Sa 3:16 ng unang Korinto, kaya nga po dito sinasabi, hindi ba kayo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? Tayo po, mga nagsisampalataya. Tayo po ang templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Sa atin po nananahan, sa atin po mga puso. Tayo po ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan. Kaya nga po, siya po hindi tumatahan sa mga templong gawa ng kamay. Kaya nga sabi, anong bahay? Kaya nga, ano ang sabi sa ating, sa gawa ulit na yung gawa 49, sa habad ng baba, sabi, anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon, anong dako ang aking pahingahan? Kaya ano ang dapat natin ugaliin dito sa bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos. Ito po sa atin po, sa ating pong katawan, sa ating puso. Tayo po ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Dito pa rin po sa unang Korinto 6, sa talatang 19, kaya nga dito po sinasabi, hindi ba kayo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo? Na tinanggap din nyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Ito po yung templo na ng Diyos. Na ang Diyos na po ang nananahan sa atin. Kaya nga, dito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, sabi nga dito na tayo po'y nag-uugat at natatayo sa Kanya. Tayo po'y nag-uugat at natatayo sa Kanya. At matibay sa inyong pananampalataya. Dapat po tayo matibay sa ating pananampalataya. Kaya sabi, ano ang narapat inyong ugaliin?
sa bahay ng Diyos. Dapat po tayo ay nag-uugat at natatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananan. Dapat po tayo, dahil ng ating ugali, dapat po tayo matibay sa ating pananampalataya. Gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ganyan po dapat ang uugaliin natin sa bahay ng Diyos. Tayo po'y matibay sa ating pananampalataya. At dito rin po sa Efeso Kapitulo 3, talatang 17, kaya nga sabi, na si Kristo'y manahan sa inyong puso. Siya dito po sa ating puso na nananahan. Tayo po ang templo ng Diyos. Tayo ang bahay niya. Kung ating iingatang matibay ang ating kakatiwala at pag-asa hanggang sa katapusan. Kaya sabi po dito sa 3:17 ng Efeso, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang kung kayo'y mga ugat, ay magtumibay sa pag-ibig. Dapat po tayo nag-uugat, tayo pinababaon at matitibay. Sapagkat tayo po ang iglesia ng Diyos na buhay. Hindi po siya tumatahan sa mga ginawa ng kamay. Kaya nga, ang sabi nga sa Roma Kapitulo 8, sabi sa 8:9 ng Roma, datapat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat sila po, sa atin po nananahan. Tayo po'y tahanan niya sa Espiritu. Kaya nga, datapat kayo wala sa laman kundi sa Espiritu, kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Hindi po tayo sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, sapagkat sabi niya ang ating Panginoon Kristo, sa tayo ang Kanyang bahay kung ating iingatan. Yun po yung sa Hebreo na ating binasa. Kaya nga sabi ito, kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu'y buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay bibigay buhay naman sa inyong katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Siya po ang tumitira sa atin. Tayo po ang tahanan niya sa Espiritu. Sa 8:17 ng Roma, kaya nga sabi dito, at kung mga anak ay tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayoy makipagtiis tayo sa Kanya upang siya'y lumuwalhati namang kasama niya. Kaya tayo po ang magiging tahanan niya sa Espiritu. Kaya nga, ano po ang dapat natin ugaliin dito? Ito po ang bahay, tayo po ang tahanan ng Espiritu sa ating puso. Ito po ang tunay na iglesia. Iglesia ng Diyos na buhay. Kaya nga, ano po ang dapat natin ugaliin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Kaya nga, marami nagsasabi, yan ang iglesia. Pero kung ating pong pag-aaralan sa banal na kasulatan, kung ano po ang tunay na iglesia. Tayo pong mga nagsisampalataya. Tayo pong tumatalima. Tayo pong nakikinig sa Kanya. Tayo po ang tahanan niya sa Espiritu. Sapagkat ang Diyos po ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. Kaya nga, ito po, kaya nga po may sinasabi nga dito ng mga iglesia
sa kanilang bahay. Yung pong 2 o 3 nakatipon sa kanya, iglesia po yun. Hindi po yung mga nakikita nating malalaking mga ginawa nilang simbahan, hindi po iglesia yun. Sasabihin nila, yun ay church. Siyempre, ang church po, Tagalog, iglesia. O, kung mali, pinalagay nyo yun ay church. Pero, ang sabi ng Diyos, siya po hindi tumatahan sa mga tsemplong ginawa ng kamay. Kaya, yan po ang ibig sabihin ng iglesia. Tayo pong nagsisampalataya. Tayo po ang kanyang tahanan. Kaya nga sabi, sa 2 o 3 nakakatipon sa kanyang pangalan, siya'y sumasagitna. Hindi po kumutay ka, hindi po. Sa panahon nga po ni Elias Si Elias nga po sinasabi niya, wala nang tao at Diyos. Ito tayo lang po, ganito lang po ang tinawag ng Panginoon sa ating lugar. Wala po namang masama doon kung tayo kakaunti. Sapagkat marami po iyang mga tinawag. Hindi nga lang po nating alam kung nasaan pa yung iba. Pero basta kung katulad po ng ating pananampalataya, katulad ng ating lakad, yun po'y ating kapatid sa Panginoon. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Ang binasa po natin yung pong 5 na sinasabi, at batiin ninyo ang iglesia na sa kanilang bahay. Yun po ang iglesia. Kahit po 2 o 3 na sumasamba at nag-aalaala sa Panginoon, iglesia po yun. Sapagkat ang Diyos po ang tumatahan sa kanilang mga puso. Tayo po ang tahanan, tayo po ang templo ng Diyos. Kaya sabi, batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay, batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Basahin na po natin hanggang sa 16, saka po natin pag-aralan. Ito po naman ay karamihan ay puro pagbati. Kaya nga sabi sa 6, batiin niyo si Maria na lubhang nagpagal sa inyo, batiin niyo si Andronico at si Junias na aking mga kamag-anak at mga kasama ko sa pagkakabilanggo, na siyang bantog sa mga apostol na siya namang nangunguna sa akin kay Kristo. Batiin niyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Batiin niyo si Urbano na aking kamanggagawa kay Kristo. At si Stakis na minamahal ko. Batiin niyo si Apeles na subok kay Kristo. Batiin niyo ang mga kasambahay ni Aristobulo. Batiin niyo si Herodion na aking kamag-anak. Batiin ninyo ang kasambahay ni Narciso, yung nangasa Panginoon. Batiin ninyo si Trifena na siyang at si Triposa na nagpagal sa Panginoon. Batiin niyo si Persida na minamahal na lubhang nagpagal sa Panginoon. Batiin niyo si Rupo na hinirang sa Panginoon at kanyang ina at akin. Batiin ninyo si Asincrito, si Plegonte, si Hermes, si Patrobas, si Hermas at mga kapatid na kasama niya. Batiin nyo si Pilologo, si Julia, si Nerio, ang kanyang kapatid na babae at si Olimpas at lahat ng mga banal na kasama nila. Magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Dito po sa sinasabing iglesia ni Kristo at iglesia ng Diyos sa ating pong mga nanampalataya ay pareho po yun. Iisa po sa atin, yung po'y iglesia, tahanan niya sa Espiritu. Kaya nga sabi ni Kristo, kayo ang aking bahay. Kaya nga sabi ni Kristo, ulitin natin 3:16,
3:6 ng Hebreo, datapot si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating iingatang matibay ang pagkakatiwala at pagpupuri at pag-asa natin hanggang sa katapusan. Yung pong ibig sabihin ng iglesia, yun po yung tahanan o bahay niya sa Espiritu. Kaya nga sabi, ano ang dapat niyong ugaliin sa bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos. Yun po yung tahanan niya sa Espiritu. Kaya po yung iglesia, sinasabi dito, at yung pong iglesia ng Diyos, sa ating pong nananampalataya, ay iisa lang po yun. Sapagkat, ang sabi nga dito sa Gawa 20:28, ang sabi dito ay, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Basahin po niyo sa English, Church of God. Iglesia ng Diyos. Pero wala po namang problema sapagkat ang Panginoon po ay siyang Diyos. Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Tayo po, mga nagsisampalataya, tayo po ang kanyang iglesia. Tayo po ang kanyang tahanan. Kaya sa atin po ay pareho lang po yan. Iglesia na mababasa natin dito sa 16:16 at yung pong sa Gawa 20, sa English po kasi doon ay Church of God kung babasahin ninyo. At yung po rin, yun din po sa unang Korinto 10:22 ay yung iba nga lang po ay pumuwi ng kanilang dinadalang mga pangalan, halos sila po ay nagkakaiba-iba ng paniwala. Kaya yung sinasabi dito sa unang Korinto 10:32, nasabi, huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo, sa Hudyo man, sa Grego man, o sa iglesia man ng Diyos. Yung pong iglesia ni Kristo, isa lang pong talata ang ating mababasa, yung po ito lang sa 16:16 ng Roma. Pero yung pong iglesia ng Diyos at iglesia ni Kristo ay iyan din po, pareho po yan. At dito sa 15:9 ng unang Korinto, kaya sinasabi, ako ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Ano po ang inusig ni Pablo? Iglesia ng Diyos. Sino po ang pinangangaral ni Pablo? Ang Kristo. Pero ano sabi ni Pablo? Inusig niya ang iglesia ng Diyos. Kaya sa ating pong mga nagsisampalataya, iisa lang po yan. Pareho po yun. Dito sa Galacia, sa Kapitulo 1, talatang 13, kaya nga ano sabi dito ni Pablo, sapagat inyong nabalitaan ng aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Iglesia po ng Diyos. Bakit po sa atin ay isa rin yan? Sapagkat ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan Kapitulo 10 sa talatang 30, ako at ang Ama ay iisa. Kaya
Kung meron po kayong mababasa, Iglesia ni Cristo at Iglesia ng Diyos sa banal na kasulatan, pareho din po yun. Iglesia, tayo po ang tahanan ni Cristo. Tayo kanyang bahay. Ano sabi dito? Tayo ang templo ng Diyos. Kaya, iisa lang po yun. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, ako at ang Ama ay iisa. At yun po sa 14:8 ng Juan, kaya nung si tanong isa ni Felipe, 14:8 ng Juan ng Ebanghelyo, sabi, at sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y iyong kasama, hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang Ama. Kaya sabi, ako at ang Ama. Isa kaya kung meron mang tayo mababasang Iglesia ni Cristo at Iglesia ng Diyos, ay sa atin po, iisa lang yan. Sapagkat, sino po ang ating Panginoon? Ang ating Panginoon Kristo. Sino ang Panginoon? Ang Panginoon ay isang Diyos. Iisa lang po yan. Kaya sa ating paglakad sa pananampalataya, kaya sabi tayong mga nagsisampalataya at tumatalima, tayo po ang tunay na iglesia. Tayo po ang tunay na iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos. Sapagkat sa atin po tumatahan ang kanyang espiritu. Tayo po ang kanyang tahanan sa espiritu. Tayo po ang kanyang templo, ang bahay ng Diyos. Tapos siyang iglesia ng Diyos na buhay. Tayo po iglesia ng Diyos na buhay. Kaya nga po ito dililiwanag natin. Sapagkat yung iba nga po sinasabi, yung malaki, yan po yung bahay. O church daw yan. Yun daw yung iglesia. Sa ating pong nananampalataya, tayo po ang bahay ng Diyos. Tayo po ang tahanan niya sa Espiritu. Kaya ulitin ko po ay yung 3:15 ng unang Timoteo, sabi, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano po dapat natin ugali sa bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Sabi, ang bahay niya tayo. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Tayo po. At kung uulit natin yung unang Korinto 3:16, kaya nga sabi, hindi ba kayo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Tayo po ang templo. Tayo po ang bahay ng Diyos. Ano ang dapat natin ugaliin? Kayo ang templo ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kaya nga sabi, siya po hindi tumatahan sa mga templong gawa ng kamay. Hindi po siya tumatahan doon sa mga templong gawa ng kamay. Kaya nga, ulit-ulit na lang po natin. Kaya nga sabi sa Gawa 17:24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng bagay na narito, siya'y palibhasi Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong gawa ng mga kamay. Kaya kung sila may nagpatayo ng napakalalaking mga gusali, sabihin nila iglesia o church, pero tandaan natin, siya po hindi tumatahan sa mga templong gawa ng mga kamay. Hindi po diyan tumatahan ang Diyos. At ulitin natin yung 7:48 ng Gawa, bagamat ang kataas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya na sinasabi ng mga propeta,
Ang langit ay aking luklukan, ang lupa ang tungtungan ng kanyang mga paa. Anong bahay ang itatayo ninyo sa akin? Anong bahay ang itatayo sa akin? Sabi ng Panginoon, anong dako ang aking pahingahan? Kaya anong dako ang ating pahingahan? Kaya po tayo po yung mga nagtayo ng bahay sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Na uli natin yung Lucas 6 saka 47 at saka 48, ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Kaya, anong bahay itatayo sa akin? Siya'y katulad ng isang taong nagtayo ng bahay. Ito po ang dapat. Anong bahay itatayo sa akin? Sabi ng Panginoon. Siya'y tulad ng isang taong nagtayo ng bahay na humukay at pinakalalim, inilagay ang patibayan sa bato at nang dumating ang isang baha, hinampas ang agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat nakitirik na mabuti. Tayo po yung inilagay ang patibayan sa bato. Sino po yung bato na yung ating patibayan? Na ulit, sabi nga sa Efeso Kapitulo 2 talatang 20 na sabi na nangatatayo sa ibabaw na kinasasaligan ng mga apostol, ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Tayo po'y natatayo sa ibabaw ng bato na si Kristo din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat ng mabuti. Siya po ang ating pagtatayuan. Siya po ang bato. Nasa kanya ang buong gusali, nasa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal para po tayo maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa kanya itinayo kayo. Tayo po itinayo. Upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya tayo po ang tunay na iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo. Tayo po ang kanyang tahanan na siyang, kaya nga sabi, ano ang dapat natin ugalin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Kaya hanggang dyan na po muna ang ating pag-aaral at ituloy na po natin sa mga susunod.